umaga guys. Ito na pala yung after 9 days kong na CS. Ayan, breastfeeding po ako. So nakauwi na kami ng bahay, pati si baby. So ito yung ka 9 days ko. Kailangan ko nang gumalaw-galaw para masana yung sugat ko. So ayan, morning, yan ang ginagawa ko. Maghilamos muna, umihi, maglinis muna ng pagmumukha. So, tulog pa yan si baby sa mga oras na yan. So, may time pa akong mag-ayos ng aking zarili. So, tingnan mo naman ang pagmumukha ko dahil hagardos. So, ganyan para umihi na ako niyan. Masakit pa kasi siya, yung kasi galing sa catheter. Nakateter po ako. Ganun pala yun pag siniis. 3 turok sa likod, tapos biglang mawala ka na lang ng malay. So, ayan, as what I said, maghilamos muna. Ay, magtutoothbrush, tapos maghilamos. Yan po ang ginagawa ko tuwing umaga kasi kailangan kong matapos yung mga labahin, ng mga damit ng anak ko. Tapos, kailangan kong makaluto na until evening na yung pagluluto ko para reheat na lang. So, ganun po yung ginagawa ko everyday. Hindi pa kasi strict yung pagtutulog ng anak ko. So, ayan ang likot-likot niya. So, kailangan nakakumpas ako. So, magbabatrab na ako niyan kasi magpunta na ako ng kusina. Ang dami, ano tawag nito? Magpunta na ako ng kusina niyan para magluto. Ayan guys, sa mga oras na yan, nakapaglinis na ako ng aking sugat. Kasi nga, magluluto na ako sa kusina. Yan ang routine ko araw-araw. Naku, Diyos ko, yung pagmumukha. Tapos maglalaba. Ayan yung damit ni baby. Sabay na yung pag nakasalang na ako ng niluto ko. Salang ko na din yung mga labahin, mga damit ni baby. Para hindi, masayang yung oras. Yan, diba? Nakaandar na. Tapos yan, may hugasin. Hugasin yan kagabi. Yan ang palang gamit nating sabon. Saint Prince. Petit Prince pala. Si Mami maghuhugas ng sa umaga. Ang una kong hinugasan yung mga buti niya para ma-sterilize ko siya habang naghugas ako ng mga plato. So, kailangan babad sa mainit na
tubig, tsaka nagpa-pump ako guys. Ayan, pinapump ko yung aking didi. Kasi hindi pa makontrol ni baby yung pag-sip niya. Tapos, wala kasing control yung gatas natin. So, ililipat ko doon sa buti, sa kanya idididi. Yung gatas na nakuha doon sa breast. Ayan, nililipat ko dyan sa buti. Para kontrolado niya. So, pag hindi naubos, ayan, tinatapon ko na. Hindi ko na nilalagay doon sa fridge. Kasi may limit may time din yung mga gatas. Sabay pakulo na ng ating tubig para ma-steam ang ating. Minsan ko lang sinasabon yung mga buti ko guys ng buti ng gatas. Hinugasan ko lang ng tubig tsaka nilagyan ng pinapakulo ang tubig. Minsan ko lang sinasabon. Ewan ko ba, hindi ko feel. Parang kasi may ang tawag nito. Baka maiwan yung amoy ba doon sa mga buti. Ewan ko lang sa akin lang to. Ayan. So, sinusunod ko na din yung mga baso, plato. Yung pinagkainan kasi yun ng madaling araw, guys. Sa madaling araw, kumakain ako ng soup, mga ganun kasi, di ba, nagbe-breastfeed si baby. Tsaka palagi akong gutom. So, minsan may, nakaluto na ako hanggang madaling umaga. So, ayan, hugas-hugas muna habang tulog si baby. See you guys sa next video. Update ko po kayo. Pabalikan ko na si baby doon sa kwarto. Thank you for watching. See you on the next video. No matter how bad it tastes, I want it. Here's a metaphor for my life. I'm eating McDonald's to get healthy. Tell me how that